Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, June 23 na po, 2025, meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. Isa pong tropical depression or mahinang bagyo ang ating minomonitor sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung bago ka lang, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe at pahita rin ang notification bell para lagi po kitang ma-notify sa lagay po ng ating panahon. So sa kasalukuyan ay isang tropical depression ang ating minomonitor sa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. So tignan natin ang lokasyon. Ito po yung may layo ngayon na 2,500 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. At meron po itong lakas ng hangin ngayon na 55 kilometers per hour at bumubugso naman up to 70 kilometers per hour. Ang kilos naman niya ay pa northwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Kung titignan nyo, malayo pa naman ito sa ating Philippine Area of Responsibility at yung chance niya na pumasok sa PAR medyo hindi pa ganoon ka-develop, o medyo sabihin natin matagal pa. Within the next 24 to 48 hours ay maliit pa yung chance nito na pumasok po sa ating PAR, pero hindi pa rin po natin inaalis yung posibilidad na posible itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kapag yung pagkilos po niya ay nagbago o mas bumilis sa 10 kilometers per hour, may chance po ito. At dahil ito sa tropical depression na ito mga kaibigan, balik na po ngayon ang hanging habagat or southwest monsoon na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Nakita naman natin kahapon sobrang lakas po ng pag-uulan dahil po yan sa southwest monsoon, kasama na dyan ang mga localized thunderstorm at ITCC. Meron po tayo ngayon 4 na weather system na minomonitor, isang tropical depression sa labas ng PAR, ang pagbabalik po ng hanging habagat or southwest monsoon, etong ITCC at mga localized thunderstorm. Unahin na muna natin forecast weather condition tayo mga kababayan. Sa area po ng Davao Region, Surigao del Sur, kasama po dyan ang ilang bahagi mga kaibigan ng Metro Manila, Calabarzon, Soccergen, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan ay apektado po ng ITCC at ng Southwest Monsoon. So asahan po dyan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Madalas po yan sa hapon at sa gabi. Nakikita naman natin minsan yung mga pag-uulan na yan ay tumatagal po ng 2 hanggang 3 oras. At minsan talaga yung gabi, dan talaga bumubugso yan. Kasi yung Southwest Monsoon, pag sinamahan niya ng mga thunderstorm, asahan natin ang pagkulog at pagkidlat na may kasamang malalakas na mga pag-uulan. So yung mga lugar na aking binanggit, mag-ingat po sa banta ng mga posibleng pagbabaha, gayon din sa mga posibleng banta po ng landslide sa mga landslide prone area kung sakaling magkaroon ng malakas at bigla ang pag-uulan. Samantalang dito naman po sa area ng Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, the rest po ng Central Luzon, kasama na ho dyan ng Mimaropa, ang weather condition po sa mga lugar na yan ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil po yan sa southwest monsoon. So yung mga lugar na yan, mag-ingat din po sa posibleng banta po ng mga pagbabaha, gayon din sa posibleng banta po ng landslide kung sakaling magkaroon ng malakas at malawakan pong mga pag-uulan. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa mga kaibigan ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil po sa mga localized thunderstorm. Ito mga localized thunderstorm ito mga kababayan, madalas yan sa hapon po nagpapaulan at inaabot minsan ng gabi na tumatagal ng 2 hanggang 3 oras. Tulad ng aking sinasabi, nung mga nakaraang mga araw wala po tayong habagat dahil nagkaroon tayo ng tinatawag na monsoon break. At tulad ng aking sinasabi na kinaklaro ko sa inyo, ang monsoon break, panandilein lamang yan at hindi po yan tumatagal ng sabihin na natin mga ilang buwan. At ngayon, sa pagbabalik po ng hanging habagat, ine-expect po natin ang posibleng mga banta po ng mga low pressure area. At ito nga po mga tropical depression. So unahin na muna natin, tignan natin kung may ito nga bang tropical depression na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay magiging banta sa ikalawang bagyo o pangalawang bagyo. Ang pangalawang bagyo po na posibleng pumasok o mabuo sa loob nating Philippine Area of Responsibility ay tatawagin po nating bagyong Bising, At kung sakali mga kaibigan, ito yung panghuling bagyo na mabubuo papasok sa PAR ngayong buwan po ng June o Hunyo. At ina-expect natin last na po yan. At kung titingnan nyo, meron pa rin tayo ngayon tinatawag na
heavy rainfall warning, which is ito po yung mga lugar na posible pa rin maapektuhan o makaranas ng mga pag-uulan dahil po sa southwest monsoon. Kasama na dyan ang mga localized thunderstorm. Asahan natin ang posibleng yellow heavy rainfall warning sa Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Sur. May tsansa ng mga pag-uulan dyan madalas sa hapon po at sa gabi. Inaasahan din mga kaibigan ang posible pong katamtamang mga pag-uulan sa Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, kasama po dyan ang Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City, Surigao del Sur, Agusan del Sur, kasama rin dyan ang ilang bahagi po ng Bukidnon, Sultan Kudarat, Davao del Sur, South Cotabato, Sarangani, Davao Oriental, no? At inaasahan din ng mahina hanggang sa posibleng katamtaman ng pag-ulan ang posibleng asahan sa loob ng 1 hanggang 2 oras, bandang hapon huyan hanggang sa gabi dito sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, Bukidnon, yung mga lugar ho na yan, kasama ang North Cotabato, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Davao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Davao del Norte. So yung mga lugar ho na aking binanggit, pinag-iingat po yan sa posibleng pumbanta ng mga pagbabaha, no? Sa mababang lugar. At landslide po sa mga landslide prone area in case magkaroon po ng malawakan at malalakas po na mga pag-uulan. At lagi kong pinapaalala kung kayo lalabas sa hapon at sa gabi, ugaliin nyo po magdala ng payong jacket kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang bugso po ng mga pag-uulan. Madalas nating nararanasan yan, no, sa hapon po. So mga kaibigan, balikan natin yung sinasabi ko sa inyo na banta ng pangalawang bagyo. Sa ngayon, wala pa naman itong direktang epekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito nga pong tropical depression, no? At sa ngayon, ang tinitignan natin dito, yung tsansa na mag-recurve, no? Or magbago ng direksyon at hindi direktang tumama or pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong tropical depression na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So yung tsansa na maging pangalawang bagyo, ito nga pong tropical depression sa labas ng PAR ay medyo malabo pa sa ngayon dahil wala naman itong direktang epekto. Ngayon, titignan natin mga kaibigan yung paggalaw nito, yung pagkilos nito, dahil kung titignan po ninyo, eto kumikilos pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Posible yung magbago, no? Kada oras. Kaya nga po ang sinasabi natin dito, kahit ito yung nasa labas ng PAR, posible itong pumasok, may tsansa pa rin. Pero yung tsansa na maglandfall sa ating Philippine landmass, hindi po natin ito nakikitaan. So ito sinasabi natin na posibleng pangalawang bagyo, bagyong Bising, kung sakali nga pong pumasok sa PAR, hindi po ito nakikitaan ng potential na magiging isang malakas na bagyo or category bilang isang super typhoon. Hindi po natin nakikitaan yan dahil nga kung titignan po ninyo, meron kasi tayong ITCC. At minsan kapag maraming weather system ang sabay-sabay, hindi nagiging ganun yung kalakas, no, yung mga tropical depression. Minsan hanggang storm lamang sila o tropical storm lamang at hindi po natin nakita ng category bilang isang super typhoon. Magkagayon mga kaibigan, ngayon po meron tayong minomonitor na tropical depression. Maging handa na tayo, no? Unang-una, linisin po natin yung mga lugar natin sa banta po ng mga posibleng mga pag-uulan para ho hindi nagkakaroon na biglaan pong mga pagbabaha. Alam niyo yung mga basura na yan, napaka-importante nililinis natin dahil pag yan ay bumara sa mga kanal, talaga magkakaroon tayo ng mga biglaang mga pagbabaha, no? Dahil babara yan. Pangalawang mga kaibigan, lagi tayong maging updated sa lagay ng ating panahon. Kaya ho, lagi ko kayong ina-update, no? Para alam natin yung mga lugar na apektado, sa lugar ba natin, kung tayo ba ay kinakailangan magdala ng payong jacket kapote, no? Kung tayo lalabas. Pero meron man tayong bagyo, wala, ugaliin yung magdala para na rin sa safety, lalo na po yung mga motorista, yung mga bumabiyahe, yung mga umuuwi sa hapon. At idadagdag ko din mga kaibigan, yung safety natin na ating mga importanteng kagamitan. Kapag may mga pagbabaha, no, yung mga papers natin, napaka-importante po niyan. At panghuli mga kaibigan, no, at sinasabi ko ay manalangin tayo, ipagpurihin natin na ito nga po mga tropical depression, mga bagyo ay lumihis po at hindi direktang tumama sa loob po ng ating Philippine landmass o Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon mga kaibigan, mga kababayan, muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. And please, huwag niyo pong kakalimutan ulit na mag-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat po.